illegal na wildlife trader timbog sa operation sa Cavite at sa Makati. So yun po ang nais kong ibahagi kaalaman patungkol sa pagbebenta ng ibon. Ano ba yung tamang proseso? Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel at kung bagong viewers ka at kung napadaan po kayo, kung gusto niyo ang ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So habang naghihintay tayo ng materyales mga kahabi dito sa ating Olen Aviary project, sa second floor ay nais ko munang magbahagi ng kaalaman dahil meron na naman tayong mga kahabi na nahuli dahil sa wildlife illegal trade sa Cavite at sa Makati. So lovebirds ang kanyang binenta. So ito yung nasa likuran ko, ito yung mga lovebirds, mga agapornis fisheries. Meron nagsabi, komento sa Facebook, sa social media, na likas yaman daw ang lovebirds. Ang dalawang lovebirds ko ba ay talagang likas yaman sa Pilipinas. Kung di maayos ang batas, baka pwede ayusin ang pagbalita. So yun ang kanyang komento. So alam naman natin na yung lovebirds ay matagal na nating nagiging kalakalan. Nakikita pa nga natin ito sa simbahan, sa Tianggian, sa Grotto, sa Bulacan, sa Malabon na binibenta sa highway, sa daan, o meron pa silang tinatawag na weekend market. So, paki-update po bakit madaming likas yamang benta sa Grotto, Malabon, Bulacan. Ito po ay sa Region 3. So, meron tayong isang kahabi na naaresto sa Cavite. Naaresto ng PNP Maritime Group ang isang suspect na sangkot sa illegal na kalakalan ng wildlife sa isang entrapment operation noong Enero 11. So noong January 11 lamang po, 2026 sa Barangay Poblacion 4D, Imus, Cavite. So sa Imus, Cavite po ang nahuli. Nasamsam sa operasyon ang dalawang buhay na lovebirds na inihanda na ang kaukulang kaso laban sa suspect. Kaugnay sa paglabag sa RA 9147 at RA 10175 habang patuloy na pinalalahanan ang publiko laban sa illegal na pangangalakan ng wildlife o buhay nila. So yun po yung aking nais ibahagi sa inyo mga kahabi na alamin natin yung mga tuntunin kung ano ang kailangan bago tayo mag-trade, bago tayo magbenta ng isang species. Dapat alamin natin, katulad ditong agapornis fisheries, ito po ay CITES appendices. So, ito po ay, kahit ito po ay non-threatened, ito po ay kinakailangan ng kaukulang dokumento bago magbenta. So, ang pwede lang po magbenta nito ay yung mga Wildlife Farm Permit Holder o yung WFP. Hindi po pwede magbenta ng walang kaukulan dahil ito po yung sinasabi ng Republic Act RA 9147 Section 27 Paragraph F, yung illegal possession at E, yung illegal trade. So yun po ang nakakalungkot sa ating mga kahabi dahil nakasanayan na natin na magbenta ng mga lovebirds. Dahil ito po ay madaling i-breed, captivity breed. Pero hindi natin maiwasan na ito yung ating kakarapin sa RA 9147. So, lagi ko na lang pinaalala sa inyo mga kahabi na kung tayo ay magbebenta, dapat po ay mayroon tayong legal document para mahipahintulutan tayo magbenta. Dahil pag wala tayong mga dokumento, ito po yung kakarating natin. So, sa Makati naman po, dakong 8:10 ng gabi, noong Enero 11, halos pares ng araw, January 11, 2026, nagsagawa ng entrapment operation ang mga tauhan ng 3rd Special Operation Unit, 3rd SOU, ng PNP-MG sa harap ng Palm Tower Building, Makati City.
sa nasabing operation na tagumpay na naresto ang isang individual na hulihang aktwal na nagbebenta ng dalawang buhay na green sea conure o yung tinatawag na GCC. Isang wildlife species na saklaw ng proteksyon ng Republic Act number 9147 o Wildlife Resources Conservation Protection Act. Ito yung batas na nagpapatibay ng pangangalaga ng mga buhay nila. Ayon sa ulat, ang illegal na pagbebenta ay isinagawa ng walang kaukulang permit mula sa mga otoridad na samsa mula sa suspect ang mga buhay ng wildlife, budol money at mga ebidensyang ginagamit sa operasyon. Ang mga ito ay dinala sa 3rd SOU para sa wastong dokumentasyon at disposition alinsunod sa umiiral ng mga alinsuntunin. So yun po, ang GCC po ay kailangan mabibili natin ito sa Wildlife Farm Permit Holder. Dahil ang GCC po, Green Sea Conure ay CITES Appendix po. Hindi natin ito pwedeng ma-avail sa mga CWR holder at sa mga walang kaukulang dokumento. So lagi kong pinapaalala mga kahabis na lagi tayong sumunod sa batas dahil ito yung kanilang ikakaso sa atin. Itong RA 9147, Section 27, Paragraph E at F, illegal possession at illegal trade. So yung 10175 po, RA, ito po yung sa cybercrime dahil sa online transaction. So kinakailangan pa ba ng tinatawag na entrapment bago manghuli? Paano naman yung hindi na-entrap? Ibig sabihin, legal silang magbibenta ng mga ibon dahil hindi sila na-entrap. Yung ba ang nagiging batayan ng Maritime Police? Paano yung hindi siya nagbenta sa online? Pwede po ba yun? Paano yung nagbebenta sa mga grotto, tiyanggihan, sa palengke, sa lansangan? Pwede po ba yun? Dahil walang entrapment. So ano po ang sinasabi ng batas? Dapat kung ang sincero ang Maritime Police, ang sabi pa ng PNP, ipinapakita na operasyong ito ang tapat at patas na pagpapatubad ng batas. Walang pinipili at walang kinikilingan na isang mahalagang haligi ng bagong PNP. Ito po ang sabi ng PNP. Sana po yung sinasabi nila ay kailangan merong kaakibat na aksyon na walang kinikilingan at patas na pagpapatupad ng batas. So nawa, alam naman nila sa Region 3, sa Cavite po ay Region 4A, ang Makati po ay NCR, ang Region 3 po, diyan marami nagbebenta. Pero walang entrapment, kaya walang nahuhuli. So yun lang po yung ating observation doon sa nakikita natin na lantaran na nagbebenta. So yun po muli, ang paalala ko sa mga kahabit na gusto pasukin ang larangan na pagbebenta ng mga iligaan ng mga species, siguraduhin mayroong kaukulang dokumento para hindi kakarapin ang illegal trading. So maraming salamat. So yun lang po ang nais kong ibahagi. Tulad nitong aking lovebirds, ito po hindi ko mabibenta dahil ako po ay CWR holder. So ang mangyayari sa akin, ito po ay napapahintulutan ako ng DNR na magparami pa lamang, mag-alaga at magparami. Sa pagbebenta po, hindi po ako allowed magbenta ng lovebirds dahil ito po ay CITES Appendices. Ganun din po ang GCC. So nais kong sagutin din po ang tanong ng ating kahabi na si Kahabi Eduardo Jr. Katiis. Hindi po ba na-stress ang mga ibon habang ginagawa ang aviary mismo sa location nila? Thanks for the feeding tips and God bless your family. So Kahabi Eduardo Katiis, shout out po sa inyo. So actually, na-stress din po sila. Pag maingay ako, maingay din sila. Nabubulabog. Pero wala po tayong magagawa dahil yung ating aviary ay medyo luma na at mabubulok na. So kailangan po i-renovate na. Same area po. Dahil maliit lang po yung area ko, maliit lang po yung backyard ko. So kailangan i-second floor ko. So ganun pa man, kung need natin mag-sacrifice
muna sa kanila para matapos natin yung ABRI. So shoutout po sa inyo, Eduardo Junior Catiis. Si Kahabi naman, tanong ni Kahabi Rayhan Andam. Kawawa pala kami mga bumibili na walang papel dahil wala na pag-asa mairehistro. So shoutout pa sa iyo, Rayhan Andam. So yun na nga, paalala natin doon sa gustong mag-alaga, gustong bumili ng mga ibon, siguraduhin nyo na merong legal documents. Mayroon tayong mode of acquisition kung tayo ay bibili ng ibon. So, hindi ko masasagot yung inyong tanong kung hindi mapaparehistro dahil wala po ako sa posisyon ng DNR. Ang mabuti niyan, makahabi, Rayhan Andam, ay sumangguni kayo sa DNR at doon po kayo makipag-ugnayan kung paano mapaparehistro yung nabili niyong ibon dahil hindi niyo alam na kailangan pala ng document. So alam ko, pabibigyan naman kayo ng kakulang sagot patungkol sa inyong katanungan. At ganoon din po si Kahabi Abilito Florendo, si Antonio Ramos at sa mga kahabi natin na naghahanap o nais mag-acquire sa mga Indian ringlet. So sa ngayon po, ang available ko lang ay normal green. Isang 1-year-old at saka proven breeder na puro green. So kung gusto nyo yung green na Indian ringlet, pwede nyo po kayo mag-direct sa aking messenger at doon po tayo mag-usap. So yun lang po ang aking available sa garage po sa mga may pang-out ng Indian ringlet. At pwede nyo i-message si Abilito Florendo at si Antonio Ramos para sa kanilang paghanap ng mga Indian ringlet. So mga kabi, meron tayong mga natutunan dito sa aking pagbabahagi na illegal na wildlife trader na huli sa operasyon, timbog sa operasyon sa Cavite at Makati. So dalawang senaryo, dalawang kaganapan na nahuli sa Cavite at sa Makati dahil sa pagbebenta ng walang kaukulang dokumento. So illegal trading, illegal na pagbebenta. Meron na silang kakarating kaso, magmumulta pa sila na kumpiska pa ang kanilang mga accessories sa pagbebenta ng ibon. So, ang mahalaga niyan mga kahabi, alamin natin ang mga patuntunan at yung RA 9147. So maraming salamat at kung gusto nitong talakayin natin, ay huminga ko ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Ebiari at iba pa. So nice ko rin po i-shoutout sa ating mga kahabi na patuloy sumusuporta, mga kahabi natin, mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At sa mga kahabi natin, si Kahabi Victor Aguila, shoutout po sa inyo. Si Kuya Joms TV, shoutout po. Si Kahabi Frank S. Light Vlog, shoutout po sa inyo. Si Tari Ali, hello my friend, how are you? Kiyale, TikTok, Kike, namaste. Tara Ali, shoutout to you. Alberto Ramos, shoutout po. Si Kahabi Mary Grace Magtubo, shoutout po. Si Gillian Carl, shoutout po sa inyo. Si Nicanor Rosario, at last but not the least, si Herbert Barba. Shoutout po sa inyo mga kahabi sa patuloy ninyong pagsuporta. So mula sa illegal trading, nawa one of these days magiging legal trader na tayo. Maganda ang buhay pag tayo ay nakakasunod at na kukumply natin yung mga requirements, mga dokumento pag tayo ay magbibenta ng ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.